sa aking mga inahin. Binabati ko muna ang aking mga kaibigan, number 1 sa ating listahan, si Zela Alonte. Pangalawa, si Claudine. Yan ang mga putang ilang anak ng kontraktor na mga buhaya. Lahat ng politiko at kontraktor na mga magnanakaw, ito ang dapat sa inyo. Pag ang kontraktor at politiko magnanakaw, ibig sabihin, gago, tanga, inutil, pantano. Tama! Habang ang mga Pilipino nalulunod sa baha, habang ang mga Pilipino natutulog sa kali dahil walang bahay, habang ang mga kabataan hindi makapag-aral dahil sa baha, dahil walang baon, dahil sa kahirapan, ang mga politikong nakaupo ay puno ng yaman dahil sa kanilang bayan. Ang tagal-tagal na natin, ilang presidente na ang dumating, hindi pa rin natin nakakampan ang justisya sa ating bansa. Papalit ang mga pangulo. Ngunit, sige, thank you. Akala ko tayo ang lumabas na mga Pilipino. Huwag kayong matapang sa comment section. Huwag kayong matapang sa video. Lumabas kayo at tawurin natin si Bongbong Marcos. Pangalanan niya dahil siya ang ulo ng mga buhaya. Sino ba ang pangulo namin na nagmalasakit sa atin? Hindi ba si Duterte? Ang daming nawakaan, galit kay PRRD, pero hindi ko alam kung bakit sila galit kay PRRD. Kung hindi dahil kay PRRD, mga kabataan na buwang na galit kay PRRD, hanggang ngayon adik kayo. Nung hindi naupo si PRRD sa pagkapangulo, ang mga estudyante, pag umuwi ng school, bangkay pagkabot sa bahay dahil direct ng mga adik. Ang mga Pilipino, hindi sila makagamit ang cellphone sa SIM dahil andyan ang mga snatcher. Pero nung naman si PRRD, natahimik tayo, nabuhay tayo ng mapayapa. Pero inakulong siya ng administrasyon Bongbong Marcos. Biruin mo, palpak ang blood control dito sa ating bansa. Binaha ang Luzon, ang mga buwag na congressman na si Abante, ang iniimbestigahan niya ang Davao. Hipon! Kung hindi ba naman kayo mga utak-hipon, bakit sa Luzon ang may baha, sa Davao ang iniimbestigahan nyo? Bakit ko sinasabi na si Abante ay utak-hipon? Dahil ang hipon, naghalo ang tae pati utak, kaya hindi na kaya ito ang payo ko kay Abante na appointed sa ni Garcia, isa kang utak-hipon. Sa kabila ng paghihirap natin mga Pilipino, lumulusog tayo sa baha, hindi tayo makatulog ng maayos. Meron palang mga pamilya, meron palang mga politiko na nagpapakanasa, nagpapakasarap sa kawalang bayan. Karapatan natin mga Pilipino na ungkatin kung saan napunta ang budget ng blood control. Na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito. Biruin mo ang mga anak ng mga kontraktor na mga pumpang ina. Hindi na sila nahiya mag-post-post ng mga kinakain nila na nagkakahalaga ng 759,000 ang mga gago. Ito, hindi lamang kasalanan. Si Zela Alonte, putang ina mo. Akalanin mo, walang iya na nag-post sa Instagram niya. Si Zela Alonte, na nag-post siya sa kanyang Instagram account na sinabi niya wala siyang utang na loob sa mga Pilipinong COVID sa naka. Wala ka palang utang na loob sa mga Pilipino, pero kinain ng utang inang mo ang kawalang bayan. Dapat lang kayong murahin
Karapatan namin murahin kayo. Bakit? Mas masahol pa sa mura ang pagkain nyo sa taman ng bayan. Gayahin natin ang Indonesia, mga Pilipino. Ang Indonesia, mga warrior people na nilabanan nila at sinupuri ang korupsyon sa kanilang bansa. Eh tayo mga Pilipino, hindi ba natin kayang gawin yun? Kayang natin gawin yun basta magsama-sama tayo. Huwag tayong matapang sa comment section. Dapat matapang tayo sa personal. Kahit mamatay ako ngayon dito, wala akong pakialam. Kasi mamamatay din lahat mga congressman na buhaya. Mauna na lang ako. Dahil lamang sa pagnanakaw. Kaya ito ang mensahe ko sa administrasyon korupsyon na puno ng kabangal, puno ng kabubuhan, lahat ng plano ni Bongbong Marcos, puro palpak. At ito pa ang mensahe ko sa kay Fidel Castro na tagapagsalita ng Malacanang. Sinasabi mo na gumagawa kayo ng malaking investigasyon? Imbestigahan niyo muna ang inyong mga sarili. At ipakulong ninyo ang mga sarili ninyo dahil kayo ay makakasabot. Ang pinakamagaling doon ng pulis natin ay si Tore. Tore! Habulin mo ang mga kontraktor at mga politikong buhaya ng Prato. Ang pinakamagaling doon ng senador natin ay si Risa Ontiveros. Risa na pinapina! Hulungkatin mo ang mga politiko na yan. At ang pinakamagaling daw sa Congress ay si Abante. Abante! Abante! I-content mo na ang sarili mo sa House of Representatives dahil alam ng Pilipino na kayo rin magkakasabot sa pagnanakaw ninyo sa flood control ng ating bansa. Kaya habang maaga pa, Luzon, Visayas at Mindanao, labanan na natin ang korupsyon sa ating bansa dahil ang tagal na nating naghihirap sa bansa nito, wala pa tayo nakakamtang justisya at kapayapaan sa ating bansa. Bakit? Ang mga nauupo at nananalo ay puro gago at magnanakaw. Thank you. Hindi ako natatakot. Bakit ako natatakot na ang kaharap ni puro politikong buhaya? Ayun ang boses ng kabataan. Kaya ninyo kabataan, yung nagsasalita, magsalita rin kayo. Huwag lang kayo dyan sa TikTok, mga kabataan. Mamulat na kayo mga kabataan. Kasi ginagawa natin ito